So yan, nakakadami na tayo ng, alam niyo ba kung ano yan? Hindi ko pa yan nakakain, oh. Rich kid ka kasi. So ipot yan mga paps. So mga ipot yan na galing doon sa ating mga broiler. So yan yung kagalingan kapag yung ating bedding sa ay buhangin. So yan, katulad ngayon, kumukuha ulit tayo. Iniulay ulit natin yung ipot dito sa buhangin. So yung nasasala natin, gamit natin ito. Hindi na namin ito ginagamit, huwag kayo mag-alala. So ito yung mga nasala. So bago na uli siyang beddings at wala na rin siyang amoy. Kaya mas nagtatagal yung buhangin natin. So yan yung naipon natin na ipot. So ganito lang ginagawa natin mga paps. Yan, katulad niyan. Kukuha tayo dyan. Sasalain natin. Mahuhulog ulit yung buhangin na hindi pa dumidikit sa ipot. At may iwan dito sa pansala natin yung mga ipot kasi nga binalutan na siya ng buhangin. So dahil nga sa yung ipot may kaunting moisture yan. Yan. Tapos yung iba naman is natuyo na. So yun, may hiwalay natin yung ipot. So taas ang kagalingan pa nito mga paps, makukuha rin natin kung sakaling may nakapangitlog ditong langaw. So ito wala nang amoy ulit. So goods. So sa palay kasi mga paps, sa balat ng palay hindi mo ito pwedeng gawin. Talagang tatanggalin mo yun at papalitan. Ito magpapalit rin naman tayo nito kasi habang nagsasala tayo, kasi may mga buhangin rin kasama doon nakabalot. Kukunti ng kukunti ito. So hindi pala tayo magpapalit, magdadagdag. So yun yung pagbuhangin ng beddings natin. So ito mga paps yung nakuha natin. So hindi ko ito araw-araw ginagawa mga paps, yan o. Hindi na maipot yan o. Nabalot ng buhangin. So nahihiwalay natin. After natin magsala ng ganun mga paps ay kinakalat ulit natin yung buhangin gamit ito. So tingnan nyo naman. So, parang bago ulit no. Walang kaipot-ipot ulit. So ito naman iniipon natin. So ang purpose lang naman natin ay mahiwalay talaga natin dito para maiwasan natin yung build up ng ammonia. Ito wala pa tayong specific na purpose para dito pero maganda tong pataba mga paps. So yun lang. Bye.